Sa maliit na baryo sa lalawigan, may isang matandang mangangalakal na nagangalang Mang Isko. Isang mahirap ngunit matyagang tindero na araw-araw ay nagtitinda ng prutas, gulay at kung ano-ano pangangailangan ng mga taga-baryo. Kahit na mahina na ang kanyang katawan, patuloy siyang nagsusumikap para lamang may maihain sa pagkainan. Makikita si Mang Isko na nakaupo sa kanyang tindahan. Pagod na pagod. Tumingin siya sa kanyang mga paninda, kakaunti na lamang ang natitira. Panginoon, kailangan ko kaya maranasan ang kaginhawaan, ang hirap ng buhay. Biglang may maririnig na mahina at nagmamakaawang tinig mula sa likod ng tindahan. Tulong! Tulungan mo ako! Nagulat si Mang Isko. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinagmulan ng busis at napansin niya ang isang maliit na nilalang na nagananan ng isang malaking kahoy, isang duwende. Aba, anong nilalang ito? Nag-alinlangan siya sandali, ngunit nanaig ang kanyang habag. Dahan-dahan niyang itinaas ang kahoy at pinalaya ang duwende. Maraming salamat, Mang Isko. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong mapahamak. Hindi mo kailangan magpasalamat. Sino ka ba? Ako si Mulawin, isang duwende mula sa kagubatan. Bilang pasasalamat, nais kitang bigyan ng isang biyaya. Itinaas ng duwende ang kanyang kamay at biglang lumitaw ang isang maliit na agimat na kumikinang sa liwanag ng buwan. Ito ay isang mahiwagang agimat. Kapag ito ay nasa iyong pag-aari, hindi ka na maghihirap kailanman. Anumang negosyo ang pasukin mo, ay yayaman ka at aangat. Tumingin si Mang Isko sa kumikinang na agimat. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kanyang isip, isa itong biyayang hindi niya dapat tanggihan. Talaga bang makakatulong ito sa akin? Oo, ngunit tandaan mo, gamitin ito sa mabuti at huwag kang maging sakim. Dahan-dahang iniabot ng duwende ang agimat kay Mang Isko. Nang mahawak ka rito ng matanda, agad niyang naramdaman ang karaibang init at enerhiya sa kanyang katawan. Maraming salamat, Mulawin. Hindi ko ito aabusuhin. Ngumiti ang matanda at dahan-dahang naglaho sa dilim. Naiwan si Mang Isko, hawak ang mahiwagang agimat at puno ng pag-asa sa kanyang puso. Pagkatapos ng mahiwagang gabi, kung saan natanggap ni Mang Isko ang agimat mula sa duwende, nagsimula na siyang maniwala na baka na magbago ang kanyang kapalaran. Ngunit sa loob-loob niya may halong pagdududa. Makikita si Mang Isko na nakaupo sa harap ng kanyang tindahan. Hawak ang agimat at pinag-aralan ito. Maririnig ang ingay ng mga dumadaang tao, ngunit wala ni isa ang bumili sa kanya. Totoo kaya ang kapangyarihan nito? O isa lang itong panaginip? Inilagay niya ang agimat sa kanyang bulsa at huminga ng malalim. Maya-maya, isang matandang babae ang lumapit sa tindahan. Magandang umaga, Mang Isko. May bagong paninda ka ba ngayon? Aba, Aling Rosa, ganon pa rin. Mahina ang binta. Ngunit
Sa kanyang pagtataka, nang ipakita niya ang mga prutas at gulay, biglang kumintab ang mga ito. Parang mas sariwa at kaakit-akit kaysa dati. Napanganga si Aling Rusa sa gulat. Naku, ang ganda ng mga sariwa naman ng mga paninda mo ngayon. Sige, bibili ako ng marami. Isa-isang dumating ang mga tao. Lahat ay namangha sa kanyang tindahan. Pila-pila ang mga mamimili at hindi nagtagal, naubos ang kanyang paninda. Si Mang Isko ay hindi makapaniwala. Ano itong nangyayari? Ang agimat, totoo nga ang kapangyarihan nito. Simula nang matanggap ni Mang Isko ang mahiwagang agimat, nagbago ang kanyang buhay. Ang dating tahimik at natural na tindahan ay biglang dinagsa ng mga tao. Araw-araw, parang may misteryosong puwersa na nagpapasariwa sa kanyang mga paninda. Abay, hindi ko na kailangan mag-alala sa kinabukasan. Maswerte talaga ako sa agimat na to. Habang nagsasalita siya, biglang may lumapit na isang mayamang negosyante, si Don Victor, isang matipuno at mayabang na lalaki na nakasuot ng mamahaling barong Tagalog. Magandang araw sa iyo, Mang Isko. Napansin kong napakaswerte mo nitong mga nakarang linggo. Ano ba ang sekreto mo? Napatingin si Mang Isko sa kanyang agimat, ngunit hindi niya ito pinakita. Wala naman, Don Victor. Siguro'y biyaya lang ni Bathala. Ngunit parang hindi kumbinsido si Don Victor. Lumapit pa siya at inilabas ang isang malaking supot ng ginto. Kung ano man ang iyong lihim, siguradong may halaga yan. Ipagpalit mo ito sa isang supot ng ginto. Mas lalo pang yayaman ang buhay mo. Matapos ang alok ni Don Victor, hindi mapakali si Mang Isko. Ang kayamanang dati panaginip lang ay abot kamay na niya ngayon. Ngunit kapalit ito ay ang agimat na nagbigay sa kanya ng masaganang buhay. Kung iibigay ko ang agimat, yayaman ako. Pero mawawala ang biyayang bigay ng duwende. Biglang lalabas mula sa anino si Don Victor. May mahinang halakak at marahang uupo sa harap ni Mang Isko. Bakit ka pa nagdadalawang isip, Mang Isko? Ang agimat ay isang simpleng bato lamang. Pero ang ginto, tunay na yaman. Isang bisis ka lang bibigyan ng pagkataong tulad nito. Tumigil ang oras sa paligid. Dahan-dahang inilapit ni Mang Isko ang kanyang kamay sa supot ng ginto. Ngunit bago niya ito mahawak, biglang humangin ng malakas at bumukas ang pinto ng tindahan. Sa isang iglap, lumitaw ang isang anino, simulawin ang duwende na minsan niyang tinulungan. Ang maliit na nilalang ay nakatayo sa mesa, nakatingin ng matalim kay Mang Isko. Mang Isko, yan ba ang iyong pasya? Ipinagpalit mo ang regalong ibigay ko sa iyo. Nagulat si Mang Isko at napatras. Napatingin siya kay Don Victor, ngunit sa kanyang pagkabigla, nawala ito. Ang kanyang katawan ay unti-unting laglaho at sa halip, isang maitim na anino ang naiwan sa kanyang upuan, isang masamang espiritu. Ang tukso ng kayamanan, isa palang patibong. Si Don Victor ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang nilalang na nais kunin ang mahiwagang agimat.
para sa sarili niyang kapangyarihan. Nagpanik si Mang Isko at mabilis na tinakpan ang kahon ng agimat. Biglang lumakas ang hangin at nagsimulang magliwanag ang agimat mula sa loob ng kahon. Si Mulawin ay tinatapat ang kanyang kamay dito at biglang nagkaroon ng isang mahiwagang liwanag na tumulak sa anino ni Don Victor palayo. Hindi ito matatapos dito, Mang Isko. Magbabalik ako. Pagkatapos mawala ng espiritu, huminto ang hangin. Naging payapa muli ang tindahan. Si Mang Isko ay napaluhod sa kaba at pagsisisi. Patawarin mo ako, Mulawin. Muntik na akong nagpadala sa tukso. Lumapit si Mulawin kay Mang Isko at kinawakan ang kanyang kamay. Pinatunayan mong may mabuti kang puso, Mang Isko. Tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihang loob. Nagniningning ang katawan ni Mulawin bago ito tuluyang maglaho. Naiwan si Mang Isko hawak ang mahiwagang agimat. Ngunit ngayon, may bagong pag-unawa sa tunay na halaga nito. Ang buhay ni Mang Isko ay hindi na muling magiging pareho. Ngunit, anong inaarap ang naghihintay sa kanya matapos niyang talikuran ang tukso ng kasakiman? Matapos ang engkwentro kay Don Victor, napagtanto ni Mang Isko na hindi lamang yaman at kasaganaan ang dala ng kanyang agimat, kundi pati na rin ang mga tukso at panganib. Habang nagmuni-muni si Mang Isko, biglang lumapit ang isang batang pulobi, si Kiko. May maruming mukha at gutom na tingin. Tumingin siya kay Mang Isko at mahinang nagsasalita. Manong Isko, maari po ba kahingi ng kahit kaunting pagkain? Ilang araw na po akong hindi kumakain. Tumingin si Mang Isko sa kanyang tindahan. Punong-puno ito ng pagkain at paninda. Bunga ng biyayang dulot ng agimat. Isang matinding damdamin ang bumalot sa kanya. Biglang bumalik sa alaala niya ang kanyang sariling pinagdaanan. Noong siya'y mahirap pa, naalala niya ang gutom, ang paghihirap, at ang panahon kung kailan wala siyang ibang maaasahan. Kiko, halika, pumasok ka. Dahan-dahang lumapit si Kiko. Hindi makapaniwala. Kinuha ni Mang Isko ang isang supot ng bigas, ilang gulay at tinapay at inilagay ito sa isang bayong. Inabot niya ito sa bata. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, lagi kang may makakain dito sa tindahan ko. Napaluha si Kiko sa tuwa at niyakap si Mang Isko. Hindi niya akalaing may ganoon kabait na tao sa mundo. Salamat, Mang Isko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mang Isko ang tunay na kahulugan ng kasaganaan. Hindi ito nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa kabutihang naibabahagi sa iba. Ngunit, habang pinagmamasdan ni Mang Isko ang kanyang palad, napansin niya unti-unting nawawala ang kinang ng agimat. Unti-unti itong nagiging isang simpleng bato, wala ng kapangyarihan. Nagulat siya, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, napangiti siya. Napagtanto niya ang totoong yaman ay wala sa agimat, kundi nasa kanyang puso at mabuting gawa. Habang papalubog ang araw, makikita ang tindahan ni Mang Isko
na bukas para sa lahat, mga nangangailangan, mga ulila at mga mahirap na tulad ng dati niyang sarili. Naging isang haligi ng kabutihan at kaginhawaan ng kanyang tindahan sa buong bayan. Manong Isko, hindi ka po ba nalulungkot na nawala ang kapangyarihan ng agimat mo? Napangiti si Mang Isko at marahang hinaplos ang ulo ng bata. Hindi, Iko. Dahil ngayon ko lang napagtanto ang tunay na agimat ay nasa loob natin. Hindi ito galing sa mahika, kundi sa ating kabutihan at pagtulong sa kapwa. Biglang umihip ang malakas na hangin. Mula sa anino ng mga puno, lumitaw si Mulawin, ang maliit na duwinde na minsang tinulungan ni Mang Isko. Isko, natuto ka na ng leksyon. Hindi ang agimat ang nagdala sa iyo ng kasaganaan, kundi ang iyong mabuting puso. Mulawin, matagal na kitang hindi nakita. Lumapit si Mulawin at tumalon sa misa sa harap ni Mang Isko. Dahil nakapasa ka sa pagsubok, gusto kitang bigyan ng isa pang regalo. Isang mas matibay at walang hanggang biyaya. Kumilos si Mulawin at marahang inilagay ang kanyang maliit na kamay sa dibdib ni Mang Isko. Biglang lumiwanag ang kanyang katawan at isang mahiwagang enerhiya ang dumaloy papunta kay Mang Isko. Ano itong naramdaman ko? Ito ang tunay na biyaya, ang pagpapala ng kabutihan. Hanggat bukas ang iyong puso sa pagtulong sa iba, hindi mauubusan ng biyaya. Hindi mo na kailangan ng agimat, Isko. Ikaw mismo ang agimat ng bayang ito. Sa sandaling yun, biglang nanliwanag ang paligid ng tindahan ni Mang Isko. Ang kanyang paninda ay hindi nauubos. Dumami ang mga parokyano at mas marami siyang natutulungan. Sa likod, makikita si Kiko na nakangiti, habang ang mga tao sa bayan ay nagtipon sa tindahan, masaya at masaganang namumuhay. At mula noon, si Mang Isko ay hindi na kailanman maghihirap, hindi dahil sa agimat, kundi dahil sa kanyang walang hanggang kabutihan at magmamahal sa kapwa. Manong Isko, hindi niyo naman ako sinisingil sa bigas. Oo nga, Manong. Paano niyo po magagawang mabigyan ng libre? Napangiti si Mang Isko at tumingin sa langit, parang may iniisip. Alam niyo mga anak, noon akala ko ang kayamanan ay galing lang sa ginto o agimat. Pero ngayon, natutunan ko na ang pinakamahalagang kayamanan ay ang kabutihang loob. Biglang lumapit si Kiko, ang batang tinutulungan niya noon. Ngayon ay malinis na ang kanyang pananamit at masaya ang mukha. Manong Isko, gusto ko pong tumutulong sa tindahan ninyo. Gusto kong maging katulad nyo. Aba, mabuti yan, Kiko. Mas maraming matutulungan. Mas lalong yumayaman ang ating puso. Habang nagtutulungan sila, isang mahiwagang hangin ang umihip mula sa anino ng isang malaking puno sa tabi ng tindahan. Lumitaw si Mulawin, ang duwinding minsan tinulungan ni Mang Isko. Isko, ipinakita mo na hindi mo na kailangang umasa sa agimat.
upang maging masagana. Ikaw mismo ang naging agimat ng bayan mong ito. Mulawin, salamat sa itinuro mong aral. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Ang tunay na himala ay nasa puso ng taong matulungin. Muli, nagliwanag si Mulawin at isang mahiwagang liwanag ang bumalot kay Mang Isko. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng agimat, sa halip isang mainit na pakiramdam ng kaligayahan at kasaganahan ang lumaganap sa buong bayan. At mula noon, hindi na kailanman naghihirap si Mang Isko. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa kanyang mabuting puso. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o yaman, kundi ang pagmamahal sa pagtulong sa kapwa. Habang papalubog ang araw, makikitang si Kiko ay patuloy na natututo kay Mang Isko at ang bayan ay patuloy na yumayabong sa diwa ng pagkakaisa. At sa huli, ang agimat na minsang naging simbolo ng kapangyarihan at proteksyon ay nanatiling isang lihim na bahagi ng kasaysayan. Ngunit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay biyaya ito sa may tangan, sapagkat sa maling kamay, maaari itong maging sumpa na sisira sa buhay. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa isang bagay na hawak, kundi sa panananalig, tapang at kabutihang loob. Sa bawat henerasyon, may mga taong hinahanap ang mahiwagang agimat, ngunit iilan lamang ang nakakaunawa ng tunay nitong halaga. At dito nagtatapos ang ating kwento. At huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share para naman sa pagsuporta sa channel ko. Maraming salamat.